Hello kapatid, magandang gabi ho. Alas 6:22 ng gabi. Salamat sa Panginoon dahil nagkita ho tayo ulit. Umuwi ako saglit para ho mag-broadcast. Salamat sa Lord sa pagkakataon na tayo ho'y nag-meet tonight. I don't know kung yung aking audio ay malinaw kasi wala akong gamit ngayon na yung headset. Wala po tayong gamit na headset. Paki-comment lang ho kung medyo may problema yung ating audio or okay lang. Start na po tayo mga kapatid, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maraming salamat Ama sa gabing ito, sa opportunity ho na binigay sa amin upang misan pa ay pag-usapan ng prinsipyo ng salita sa Matthew 9:14-15. Aming panalangin Banal Espiritu that you would bless us. Makita namin ang aming sarili sa inyong salita. Mag-commit kami sa Panginoon at sa inyong kalooban. Salamat sa maghapon na binigay mo sa amin na kalakasan, patnubay sa mga kapatiran. Hiling ko po ang inyong gabay, Banal Espiritu, sa oras na ito. Kaya po siya mabigyan ng parangal sa aming pag-uusapan. Just want to thank you for the privilege of studying God's Word. Salamat po, salamat. Pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga kaparian natin, especially sa ating mga bishops, aking bishop dito sa Diocese ng Bacolod, Bishop Patricio Buson, at sa lahat ng mga kaparian ng Diocese ng Bacolod. Magandang gabi po. Siyempre, especially sa ating Santo Papa Francis, magandang gabi po. Pope Francis, dyan sa Vatican. Pagaling po kayo. Mga kapatid, didiretso na ako sa Gospel of the Night. Tuloy umaga dapat ito eh. Pero gabi na ho tayo mga kapatid. Matthew 9:14-15. Sabi po ay the disciples of John approached Jesus and said, "Why do we and the Pharisees fast much, but your disciples do not fast?" That Jesus answered them, "Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast." Mga kapatid, ang usapin po ng fasting ay ito ay totoo sa ating mga Katoliko sa panahon na ito sapagkat nagsimula po yan noong Asingko. Meron tayong 40 days na merong fasting and abstinence bilang turo ng ating simbahan. Ang fasting at abstinence ay ito'y Catholic practices na kasama rito yung self-denial na involved dito yung pagkain na bawas yung ating intake at tayo ay umiiwas sa mga karne. Opo, yun po yung ating ginagawa. At ito po ay piniperform ng certain days bilang isang forma ng penance. Opo, sa ating mga Katoliko. Now, magkaiba po yung fasting, magkaiba yung abstinence. Ang fasting po ay ito yung kakain ka ng konti. Okay? Kakain ka pa rin pero hindi yung katulad ng dati. Now, pangalawa, noong Ash Wednesday at kapag Good Friday, ang mga Katoliko, ang edad sa pagitan ng 18 hanggang 59 ay required na mag-fast. Now, siyempre sa iba, ang tanong lang naman dyan kung nagagawa pa o hindi. Actually, it's a matter of conscience, no, mga kapatid. At pangatlo, makita natin na itong fasting na ito ay involves dito yung kakain tayong one full meal o di kaya yung kakaunti sa smaller meals natin. Pero hindi po pwede nakakain ka sa pagitan. Diba, 3 beses tayo kumakain, umaga, tanghali, gabi. Yun po yung isa sa mga explanation. Pwede tayong kumain ng one full meal, tapos sa tanghali, gabi, kakaunti, no? Tapos talaga yung iba, umiiwas talaga dun sa meat. Opo. Na yung abstinence naman mga kapatid, it involves avoiding meat again. Pero sa iba, parang okay lang yung itlog, milk products,
at yung mga condiments made from animal fat. Tapos ito pong abstinence na ito ay required lalo na kapag Friday during Lent at iba pang araw sa buong taon. Ano po yung purpose ng fasting at abstinence? Meron pong 4 na purpose. Una ay upang gayahin ang suffering ng ating Panginoon. Hindi naman talaga kopyang-kopya, ika nga. Pero at least nagsusumikap po tayo na kung paano ang Panginoon nag-suffer, at least actually konting suffering lang naman yan during Lenten season, di ba? Doon sa 40 days. Pangalawa, para makawala tayo ang ating mga sarili doon sa worldly instructions or distractions po, mga kapatid. Actually, sa to lang mahirap mag-focus. Lalo na sitwasyon po namin, hindi ako nakapag-ask Wednesday sapagkat na-confine yung aking may bahay at hindi ko ma-enjoy actually yung practice ng Catholic dahil yung sitwasyon ni Mrs. ay naando kami sa ospital. Talagang doon ako nakafocus, mga kapatid. Pero sa inyo po na libre, palagay ko nagagawa po ninyo ito. Pangatlo, to express a longing for Jesus. Gusto natin ng gusto natin yung relationship sa Panginoon na mas maging ma-feel natin yung closeness. At kapat, ito ay nagki-create ng a sort of emptiness that allows ang isang tao na mapakinggan natin ng Diyos sa mga panahon na ito ng Lenten season. Medyo mahaba-haba yan, 4 na pong araw yan, 40 days po yan. Actually, nasa atin yon yung fasting and abstinence. Hindi ko alam kung ito ay talagang nasusunod ng perfect. I don't know. Hindi na ako nandoon para humatol pa sa ganyang bagay kasi personal yan Opo. Of course, ang exemption dito probably mga pregnant at yung mga mga nagpapasuso ng mga bata. Okay? May mga tao rin po for medical reasons or conditions. Hindi nila to magagawa na mga Katoliko na may mga karamdaman. Pag ikaw yung naggagamot ka, dapat lagi may laman yun dyan Okay? So, palagay ko, yun yung medyo natin, hindi masyado ng sakop nito, mga kapatid. Nabalikan natin yung issue ng fasting kasi ito yung isa sa mga pinag-uusapan dito. The disciples of John approached Jesus and said, "Why do we and the Pharisees fast much, but your disciples do not fast?" Para meron comparison kagad dito Tapos ang sagot ng Lord, pagka may kasalan ba di ba? Kasalan yung binanggit. Can the wedding guests mourn? Yung mga panauhin sa kasal. Pagkasama nila yung bridegroom. The days will come when the bridegroom is taken away from them and they will fast. So idea ng merong kasalan, it was a joyful event. So para sinasabi ng Lord dito, merong time for fasting. Hindi ito dapat showy. Di ba? Sabi ng Bible, when you fast, sabi ni Jesus, dapat hindi halata na nagpa-fast tayo. Or even sinasabi natin. Yun yung sinasabi ng ating Panginoon Diyos. Although, siyempre tayo mga Katoliko, especially po kayo na matagal na, medyo, po kayo dyan maingat na kayo sa ganyan di ho ba? Tayo nagsusumikap na sundin ang prinsipyo ng ating simbahan. Pero ang idea ng fasting, mga kapatid, para sa Panginoon dapat mag-ayusin mo. Hindi ka halata na nagpa-fast, Dapat hindi showy. Na hindi mo ipapangalanda ka sa tao na, ay bro, fasting ako ngayon. Simple lang yan. Kung medyo you were invited sa isang handaan, di ba? If you are, nagpa-fast po kayo,
it's better na lang po na wag na lang po kayong pumunta ron, etc. Or, pwede naman din sabihin na in nice way na, bro, pasensya na medyo, alam mo na, medyo Lenten season ngayon, medyo, sa atin naman nagkakaintindihan tayo sa ganun eh. But again, mga kapatid, isa ito sa mga ano ho namin, ako po'y pastor pa. Ang paniwala po namin sa fasting, hindi po siya required. Okay? Hindi siya required. Pa sa Katoliko, required. May edad pa na binabanggit, di ba? So, ang ano lang dyan, now if it is required, siyempre, pag required dyan, whether you like it or not, di ba? Parang ganon. Sa katulad kong bagong Katoliko, medyo nag-adjust ako ron sa ganong sistema. Okay? Dahil nagtatalo pa rin yung dati kong pinaniniwalaan saka yung sistema ng Catholic. Hindi ganon kadali yun para sa akin eh, na ma-absorb lahat to. But I'm trying little by little, mga kapatid. Importante yung lagay pa rin ng puso. That's number one. Ako, personally lang, no? Kung ito ay sistema ng simbahan, okay, susunod ako, pero dapat yung konsensya ko maayos. Pangalawa, hindi ako susunod dahil napipilitan ako. Okay, hindi parang obligatory. Kasi tingin ko pagka-obligatory kang gawin na isang bagay, so may guilty. Parang may guiltiness yun kapag hindi mo nagawa, ay, nagkamali ako, kasalanan. Okay? But again, it's a personal journey, walk with the Lord. Mahalaga lang dito, masundan natin yung prinsipyo ng fasting sa abstinence. Okay? Again, turo ng simbahan, nasa atin yun, paano natin yun susundin yung turo ng simbahan. Medyo magkakaiba yung ating approach sa ganun eh. Pero ako, personally, tatry ako. Okay? Magtatry po ako. Hindi ko lang talaga na-miss ko po yung Ash Wednesday. Opo. At nag-post pa nga ako noon, di ba? Sabi ko, excited ako sa Ash Wednesday. Tapos yun naman ang time na na-admit po yung misis ko sa ospital. So medyo na-miss ko po yun. Anyway, sana sa mga susunod okay na po, no? Para ho dire-diretso. Saka itong Lenten season na 40 days, mas maganda yung may kasama ka talaga na may kasama ka na mag-journey sa bagay nito. Paano ba ito ginagawa? Okay? Paano ba ang tamang attitude? Medyo hirap ako pagka yung babasahin mo yung article. Parang sa akin, mas maganda sa akin, binasa yung article, may nagpaliwanag, tapos merong nag-guide how to do it. Parang ganon. And probably this year, parang hindi magagawa. Parang ganon. Parang hindi kumpleto. Pero sana dumating yung point na may mag-aalalay. Parang dahan-dahan. Okay, ganito yan eh. Okay. Ganito yung procedure natin. Okay. Kasi sa akin, sa edad ko na to, medyo ang mahalaga sa akin, parang dahan-dahan no? Hindi ako ganun kabilis alam mo na nag-a-adjust po talaga. Pero I'm trying, doing my best na maging isang ganap na Katoliko. I hope you understand, mga kapatid, no? Ilang buwan lang tayong Katoliko Pero nagsusumikap po tayo, kulang pa yung ating kaalaman. Nagsusumikap tayo na magbasa, na intindihin dahan-dahan, at especially paano siya i-apply. Doon ako bumabalanse Meron kang proper understanding sa doktrina ng simbahan, and then paano to i-apply. Yun yung yun ang parang concern ko How to do it. Parang ang gusto ko na may magme-mentor talaga na older than me, na sasabihin sa akin, Brad Calix, this is how to do it. Okay. Parang mas yun parang sa akin
mas encouraging for me. So I'm trying, mga kapatid, my best. I really not understand pa lahat ng sistema. Patuloy na nag-aaral, nagsisik ng kalooban ng Diyos habang binabalanse yung nangyayari sa aking pamilya. Pa nagsusumikap, may mga pagsusumikap po na, okay, I'm trying to understand, okay, wow, 40 days, fasting, abstinence, okay. May mga tanong din ako, nagtatanong-tanong ako sa mga kasama ko sa CFD, paano ba yung talagang tamang practice? Ganyan talaga kapag bago ka, talaga medyo mangangapa ka. Especially sa case ko. Nangangapa pa ako, no? Pero, nagbabasa-basa ng mga articles, hopefully, mabalanse yung basa, tas may understanding, tas application. Yun yung tatlong importante. May nabasa ka, and then you try to understand yung nabasa mo, and then yung application dahan-dahan. And I think that's good sa mga katulad ko na bago, no? Hindi naman nagmamadali ang Lord, lalo na sa mga katulad ko na bago. It's good sa mga beginner na to really magkaroon ng konting understanding. Tapos paano ba yan? Ganyan ba yan? Sige. Siyempre, parang ba si Pastor Noedora, di ba? 18 years na siyang Katoliko eh. Tayo, buwan pa lang, kapatid. Buwan pa lang. October ho tayo eh, October. So ano lang ngayon eh, March lang, October, November, December, January, February, March. Wala pang 1 year eh. And probably, pagka nandun na ako sa ganung taon, probably 5 years, 10 years, eto, mani-mani na lang to, baga. Etong pinag-uusapan natin ito, medyo napakadali na lang to. Pero I think, sa unang 3 taon ko, medyo struggle ako rito. Kasi the mere fact na galing ako sa iba't ibang grupo, marami akong kulturang na-adapt, iba-ibang practices, hindi ganun kadali para sa akin. Hindi lang kasi isa yung napuntahan ko eh. Iba-ibang klaseng simbahan, iba-ibang kultura, iba-ibang theological perspectives. So para kay Brad Calix, hindi ganun kadali. But I'm trying my best. I hope you understand, mga kapatid. Hindi ako nagle-lecture sa inyo. I'm just sharing yung aking experience. At sana makakatulong po sa bawat isa sa atin. Alright. So ano yung aking rito? A personal ko rito. A personal take ko dito. I think first and foremost, fasting is biblical. That's number 1. Pangalawa, bilang Catholic, kailangan ko itong matutunan. Okay? Paano ito ginagawa ng isang Katoliko? Paano ko siya ma-adapt? Okay, dahan-dahan, ma-adapt. Especially yung how to balance yung nabasa mo from different theologians. Iba-ibang perspective eh. Hindi yung pare-parehas eh. Paano yung proper understanding sa isang bagay, let's say sa fasting and abstinence. Magkaiba kasi yun eh. If you try to read mga articles and then you try to compare, parang may konting laban yun eh. Naglalaban sa utak yun eh. Tapos yung previous belief ko sa fasting and abstinence. Tapos you try to understand it sa context ng Catholic Church. Medyo challenging sa akin yun. Tapos pangatlo, how to do it. Yun yung 3 process na para sa akin na pwede nyo rin ma-apply sa iba't ibang larangan ng pag-aaral. Hindi lang basta gagawin nyo para masabing Katoliko. Hindi ako ganun eh. Bago ko gawin ng isang bagay, pag-aaralan ko muna. Magtatanong ako. Tapos, pagdating sa application, it's personal. Okay? Hindi yung gagawin mo kasi ginagawa ng iba. Para sa akin is more on, dapat ma-persuade ako personally that I have to do it. Na merong magandang reason bakit kailangan kong gawin yon. Hindi dahil ginagawa ng makasama ko sa CFD. Ayoko nung ganon. Gusto ko, ako mismo ay persuaded to do it. Kasi pag gagawin mo isang bagay kasi ginagawa ng marami, I don't think mas okay yun eh. Sa akin, di baling dahan-dahan,
Basta importante, solid sa Bible. Pangalawa, talagang inaral mo. Talagang biblical to. At ikaw ay persuaded na you have to do it. Maski na hindi ginagawa ng iba. Doon ako. Hindi ako yung gagawin ng isang bagay for the sake na magawa yung isang bagay. Hindi ako ganun. I would rather wait uh, at matuto sa Panginoon Diyos at sa aking mga mentor. Okay? I hope they will understand. Kasi siyempre, si Brad Calix bago. Iba yung perspective natin. Iba yung ating kultura. So I hope si Lord hindi naman nagmamadali. Ang bagal mo naman. Hindi naman ako gaganunin siguro ng Lord. Bagal mo naman. Dapat mabilis ka kasi ang tagal mo na eh. Hindi po eh. Hindi po eh. It took me 4 years to finally embrace Catholic Church. Hindi ito isang buwan. Maraming struggle ho ito, mga kapatid. I hope you understand. Maraming struggle ito. Hindi ito basta-basta. Napakayaman ng Catholic teachings. At the same time, personally, parang complicated pa nga eh sa isang banda. Napakaraming ritual, okay? So, medyo inaano ko yon, medyo binabalanse ko po yung mga bagay na yun. At magtatanong patuloy sa mga mentor, ano ba yung proper understanding dito? Yun po yung akin, no? Kung kayo po ay nagagawa nyo na po yan, wala akong problema po dyan. Ang sinasabi ko lang yung sa aking journey, ano po. Yun lang po yung gusto ko lang ikwento, mga kapatid. I hope maisama nyo ako sa dasal na as I do this, ng dahan-dahan po, ay majority sa inyo would really understand ako. Bago lang si Brad Calix and we have to understand, we have to pray for him, parang ganon. So, yun lang po yung parang take natin, mga kapatid. At ako po yung maasalan sa Panginoon na sana yung mga konti nating nalalaman ay gusto ko po talagang dahan-dahang ma-apply po. Yung po yung design ng heart ko na hindi ako lalaki ang ulo habang tumatagal ako sa Catholic Church, kundi makita ko yung sarili ko na talagang lumalapit kay Lord. Merong humility, alam mo yun, merong servanthood. Yun po yung gusto ko sana ma-develop sa akin personally. At sana po ganun din sa inyo. May binabanggit po ang Santo Papa regarding dito sa kanyang commentary. Ang sabi niya, nakakatulong ba yung pagfa-fasting para sa iba? Sabi niya, kung hindi nakakatulong tong fasting ko, sabi ng Santo Papa sa kanyang homily, peke to, sabi ng Santo Papa. Hindi siya, inconsistent, sabi ng Pope. Para ka mayroon dalawang buhay. Okay. Na nagkukunyari ka na ikaw ay okay na Kristiyano. Parang katulad tayo ng Pariseyo at mga Saduseyo. Pero sabi ng Santo Papa sa kanyang homily noong February 16, 2018, sa commentary nitong passage sa pinag-uusapan natin, sabi niya, but from within, I am not. Let us ask for the grace of consistency. Ang kanyang tinutumbok dito na consistency, pagdating doon sa fasting, hindi parang urong sulong, sabi ni Pope. Pag nag-fast tayo, di gawin natin dire-diretso. Ngayon, kung hindi ito nakakatulong, sabi na Santo Papa, peke yan, peking fasting yan. Hindi yan consistent, inconsistent yan. Dinadala ka nito doon sa double life, pretending to be a just Christian. Ito yung kanyang commentary dito ng Santo Papa. 2018 pa ho ito na kanyang commentary, mga kapatid. At ang kanyang panalangin na let us ask for the grace of consistency. Yun po yung kulang natin. Tama ang Santo Papa na may mga pagkakataon na inconsistent tayo. Alam natin yung fasting dapat gawin bilang Catholic, pero may mga pagkakataon na hindi ho tayo dire-diretso rito. Sabi niya pa, if I am unable to do something, I will not do it. I will do only what I can
with the consistency of a true Christian. Para may kahawig to sinasabi ko kanina. Gagawin kong isang bagay, sabi ko, pag ito ay inaral ko, pangalawa, kumbinsido ko na tama ito, hindi dahil ginagawa ng Katoliko ito. Ayoko yung parang sumabay-sabay lang na walang proper understanding. Bakit ko ginagawa ang ginagawa ng Katoliko? Dapat medyo tignan nyo rin yun sa isang banda. Bakit mo ginagawa ang isang practice? Meron ba tayong proper understanding? O ginagawa mo yan kasi gusto mo lang kumopya para masabing Katoliko ka talaga? Ayokong ganun. Dapat kumbinsido ako na ito ay biblical, kumbinsido ito na tama talaga ito. At syempre, pag kumbinsido ka, maski na anong mangyari, magiging consistent po tayo ron, mga kapatid. Alright, 6:48. Update para sa aking may bahay. Patuloy pa rin po yung gamutan sa aking may bahay. At natapos na po yung 4 na bags ng pagsasali ng dugo sa kanya. Sinalinan po siya ng dugo. Kasi iba yung itsura ng misis ko, yung kulay, nagpe-pale po Opo. So, natapos na yung 4 na bags. Mga kapatid, ang sistema pala dyan, pag nag-ano ka sa Red Cross, dapat palitan ng 4. So, nagdadasal po kami na sana may mag-volunteer, especially sa Bacolod, na 4 na tao ang blood type ni Mrs. Parang O+. May ganun ba? O+, tama. Di bale, kung ano man ang blood type ninyo, hindi na masyadong issue yon kasi basta mapalitan yung 4. So ito'y bukas sa paanyaya sa lahat ng mga taga-Bacolod. Although initially may napag-usapan na kami kanina ni Bro Gaylan na posibleng mag-donate kasi kailangan pong palitan pala yun. Oo, kasi akala natin bayad di ba, pag nagpunta ka ng Red Cross na binayaran mo yung dugo. Mali pala yun. Walang bayad ang dugo na kinukuha. Yun po pala ay bayad doon sa proseso na ginagawang malinis yung dugo na nakuha. Nagbabayad po ang Red Cross, kaya yung sinisingil nila na fee para ho yun doon. Actually, ang dugo na nire-request, walang bayad, libre ang dugo. Kasi marami nagdo-donate di ba? Ang binabayaran natin doon, pag nagpupunta tayo sa Red Cross, yung procedure na ginagawa doon na maging malinis yung dugo na gagamitin ng pasyente. I hope you understand, mga kapatid. So, yun ang procedure. Hindi tayo nagbabayad ng dugo. Libre ang dugo. Opo. Ang binabayaran, yung procedure na nililinis yung dugo na kinuha sa particular na donor. Mga kapatid, kung kayo po'y donor, palagay ko alam nyo na yan. Pero sa mga hindi pa, magandang po yun, lesson sa atin, mga kapatid. So ito'y panawagan sa lahat ng kapatiran sa Bacolod. Kung kayo po ay pwede kayong mag-donate, baka ho makita-kita tayo sa Red Cross para po magbigay kayo ng isang bag. Yan, opo. At maraming salamat kasi hindi lang po kami yung natulungan, kundi yung iba pang mga kapatiran na Katoliko na mangangailangan din ho ng tulong later on. Ako hindi ako pwedeng mag-donate kasi may problema yung blood natin, no? Hindi ganun kalinis yung blood natin. Marami tayong mga karamdaman, opo. Kaya saka pangalawa lang siguro kapag medyo naano ko sa blood nahihimatay ako. O pagkukunan lang ako ng dugo. Nakakatawa po yun, pero totoo po yun, mga kapatid. Totoo po yun. Pagkukunan ako ng dugo, dapat andun yung misis ko. Hindi talaga talagang mabubuwal po ako. Ganto ko katapang pag nagsasalita, pero pagkuhaan na ng dugo, talagang tumitiklop talaga si Brad Calix. Talagang hindi po talaga nagpapakuha ng dugo basta-basta.
nandyan dapat si Commander. Opo, nakatabi ko, nakayakap ako sa kanya para kunan ako ng sa laboratory test lang ha. Ganun lang yon, di ba? Isang ganun lang, kukunan sa akin. Hindi ako tumitingin doon. Talagang sa misis ako, nakatingin ko sa misis ko, kapit na kapit ako sa misis ko. Ganun ako kabata kapag kinukunan ako ng dugo. So mga kapatid ha, ipag ano po, yun po yung update. Probably by Tuesday next week, magre-request na po kami ng ano, na labas na po kami sa ospital. Kasi alam nyo naman yung ano sa ospital, ba yung mga bill. So medyo mabigat. So at least naka-isang linggo si Mrs., Lord willing. Sa bahay na lang po namin tutuloy, mga kapatid. At saka nagpipray kami ng miracle eh. Maraming gustong mangyari yung doktor sa kanya. Pero sabi ko kay Mrs., ang pinagdadasal natin, miracle to happen to you. So, nagsimula na kami niyang mag-pray. Actually, nung naging Katoliko kami, nagpipray na kami ng talagang miracle to happen sa may bahay ko. Naku, gagrant ng Lord yan, praise the Lord. Kung iba naman ang plano ng Lord, praise the Lord pa rin. Alright, maraming salamat, Bobby Taruk. Louie, salamat. Junior Coronel, maraming salamat. Ate Yam Montejo, maraming salamat po for joining. Salamat din, Raydan Garcia, Maria Marlene Conopio, kapatid na Darling May Peñaflor, si Bonga, Alfonso Apinado, maraming salamat kapatid. Pastor Dan Baldosa, salamat po. Daniela Elise Villamor, salamat. Mendoza Dani, John Paul Ruby, maraming salamat bro. Alright, let's pray. Pagkatapos ito, takbo na ako ng ospital. Babantay ulit tayo ron. Tumatakas lang ako para maligo. Maligo. Mag-broadcast. Tapos takbo naman ho uli. Magmomotor lang tayo papunta ron sa sanitarium, mga kapatid. Let's pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Masalamat po sa inyong salita. Etong fasting and abstinence sa konteksto ng mga Katoliko ay hamon ito sa lahat ng Katoliko. Lalo na itong papalapit na Lenten season. 4 na pong araw na may kaakibat na fasting and abstinence. Alam ko marami ng Katoliko nagpa-practice na ito at si Brad Calix ay beginner po sa bagay na ito. Ako'y nagdadasal, nasa pagtakbo ng panahon, ay unti-unti ko itong matutunan at paano ibabalanse yung proper understanding sa mga ginagawa ng mga Katoliko na naaayon sa inyong salita. Paano ito i-apply personally na God glorifying po. Lord, I pray for your blessing sa mga kapatid dito ngayon sa broadcast na mayroong iba't ibang mga dala-dala sa buhay. We just pray for good health. Pagpapala nyo sa mga working, mga estudyante. Some of them ay mga pastor, mga kaibigan kong pastor. Dalayan ko ang inyong blessing sa basa sa amin. Nagdarasal ako, Lord, ng miracle para sa akin may bahay na siya po ay sumailalim na sa mga proseso ng gamutan. Hindi na namin kontrolado, Lord. Ang amin lang na natikman ni Mrs. yung ospital, paano siya alagaan doon. At kami po'y nagdadasal ng inyong provision sa bayad. Lord willing, next week by Tuesday ay wala na po kami doon. Pinagdadasal namin yung gamutan na mangyayari sa bahay. Sana maging positive yung response ng kanyang katawan. Although may mga chemotherapy na mangyayari etong March bilang follow-up dyan sa Corazon Locsin. I just pray, Lord, na maging maganda yung tugon ng kanyang katawan sa chemo. Although alam namin na hindi naman talaga gamot ang chemo. Pero sa ikalawang pagkakataon ay susubukan ng may bahay ko. Depende yun, baka magpalit ang kanyang isip patungkol sa bagay po na yan. Dahil hindi po
medyo nang hina po siya nung mga nakalipas sa taon nung isagawa sa kanya yung 8 sessions. Medyo hirap ang kanyang katawanan. Pero panalangin namin, if it is your will, bahala po kayo. Magre-rely pa rin kami doon sa inyong kapangyarihan to heal. Personally, Lord, nagdadasal kami ni Mrs. at nung iba naming kasamahan, yung kasama namin dito sa broadcast. We are praying for miracle to happen. Now, discretion nyo yun. God, Lord, ang amin lang po, yun ang laman ng puso namin. Now, to grant it or not, wala po sa amin yun. Pero yun ang desire ng heart namin. Salamat in advance sa inyong plano. Lord, bahala na kayo doon sa mga pangangailangan sa ospital. Alam ko naman na hindi nyo kami pabayaan. Salamat sa mga kapatiran na tutugon ng positibo sa bagay po na yun. Lord, ingatan nyo ko sa aking biyahe maya-maya papunta ng ospital at sa aking pagbabantay po ng dire-diretso po doon. Salamat sa aking bayaw na nag-a-assist sa ilang mga dokumento na dapat ayusin sa pagpaprocess sa mga anak namin na nandoon na pumapasyal dahil wala silang pasok ng 2 araw. Sa hapon ay nandoon na po sila. Maraming salamat. Bahala na kay Lord sa amin at samahan nyo kami. Medyo yung broadcast ay hindi nasusunod sa tamang oras, pero consistent naman na meron sa isang araw. I don't know bukas kung anong oras na naman. Probably gabi uli, hindi ko alam. Kung meron, pag-pray namin na yung consistency ba. Pagpalain niyo po mga Katoliko sa buong Pilipinas na isinasagawa yung fasting saka abstinence. Na masundan namin ang prinsipyo nitong Lenten season. Lord, maraming salamat po. We just pray also for our Pope Francis sa kanyang total recovery sa kanyang karamdaman. Samahan niyo po siya. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Pakishare na lang po itong video na ito, mga kapatid. Maraming salamat. Lord willing, bukas magkikita tayo. Walang check na oras yung ating pagbo-broadcast. Dahil po yung sitwasyon, nasa ospital pa rin po kami. Ipagdasal po ninyo kami. At lalong-lalo na aking may bahay sa kanyang sitwasyon. Hindi pa ho maayos ang sitwasyon ni Mrs. At bahala na po si Lord, mga kapatid, sa mga susunod na kabanata ng sitwasyon na aking may bahay. Salamat sa inyo, sa inyong pananalangin. To God be the glory. Ingat po kayo, mga kapatid. And bye for now.